Mapagpalang gabi. Ako po si Ana at may naranasan po akong hindi ko malilimutan. Nagsimula lahat nang magbakasyon kami ng mga pinsan ko sa probinsya kung saan nakatayo pa rin ang lumang bahay ng lola ko. Matagal na rin siyang pumanaw at halos walang tumira roon mula nang mawala siya. May nag-aya sa amin na doon na lang kami tumuloy habang nagpapalipas ng ilang araw. Ang problema, wala kaming susi para makapasok. Habang nakatayo po kami sa tapat ng gate, iniisip namin kung paano kami makakapasok. Napalingon lang kami saglit at noong binalik ang tingin sa tapat ng bahay, napansin naming bukas na ang gate. Doon ko nakita ang isang matandang lalaki na nakatayo sa loob. Ang sabi niya, siya raw ang katiwala ng bahay. At pwede raw namin siyang tawagin na Manong para simple lang at madaling tandaan. Hindi ko kilala si Manong dahil huling punta ko rito sa bahay ni Lola ay nung bata pa ako. Parang sanay na sa kanya ang pagiging maalaga dahil agad niyang inasikaso ang lahat ng kailangan namin. May dala siyang susi at binuksan ang pinto na para bang siya nga ang nagbabantay sa bahay. Sa unang tingin, nakagaan naman ng loob na may kasama kaming ganoong tao. Inayos niya ang paligid, nagbigay ng tubig at siniguradong maayos ang tutulugan namin. Habang palubog ang araw, napansin kong lagi lang siyang nasa paligid at tahimik na nagbabantay. Nang lumalim na ang gabi, natanaw ko po siyang mula sa bintana ng kwarto, nakatayo si Manong sa harap ng bahay. Sa loob pa rin ng bakuran, hindi siya kumikilos. Parang nakamasid lang sa amin. May kakaibang pakiramdam na dala ang presensyang yun. Hindi ko alam kung dapat ba akong makaramdam ng ginhawa o kaba. Pagsapit ng hating gabi, nagising kaming lahat sa malalakas na tunog mula sa ibaba. May mga lagabog na parang may nahuhulog na kaldero at pinggan at mga kaluskos na hindi namin malaman kung saan nanggaling. Doon lalong lumakas ang takot na nararamdaman ko. Kinabukasan, ikinuwento namin kay Manong ang narinig namin. Ang sagot niya, sanay na raw siya sa ganoon dahil matagal na raw tahimik ang bahay at madalas may kung anong mga naririnig na ingay. Pinilit kong maniwala pero sa loob-loob ko, lalo lang akong kinilabutan. Kinahapunan, nagdesisyon kaming mamasyal para makalayo man lang sa bigat ng naramdaman namin sa bahay. Bumili kami ng pagkain sa isang maliit na tindahan sa kanto. Habang nagbabayad kami, nakipagkwentuhan kami sa tindera. Mabait naman yung tindera. Hanggang sa umabot ang usapan namin kung saan tinanong niya kami kung saan daw kami tumutuloy. Ang sagot ko, doon kami sa lumang bahay ng lola ko. Napansin ko ang pagbabago ng itsura ng tindera. Halata na parang nagulat siya. Sinabi niya na matagal nang nakasarado ang bahay dahil luma na ang kandado at wala na daw dapat nakakapasok doon. Kinuwento ko na pinapasok kami ng katiwala at tinulungan kaming makapag-ayos. Sa puntong yun, biglang nag-iba ang asta ng tindera. Seryoso niyang sinabi sa amin na wala na raw katiwala ang bahay dahil patay na raw si Manong. Mahigit 1 taon na ang nakalipas. Parang nanlamig ang buo kong katawan. Hindi ko na halos marinig ang mga kasunod niyang sinabi dahil paulit-ulit lang pumapasok sa isip ko ang sinabi niya. Kung matagal nang patay si Manong, sino ang nagbukas ng gate at nagbantay sa amin? Sino ang nag-asikaso sa amin mula pa kanina? Nagmadali na kaming bumalik sa bahay para kunin ang mga gamit. Hindi na namin pinansin na pagod kami o ang bigat ng bitbit. Ang tanging nasa isip namin ay makaalis agad. Habang inilalabas namin ang mga bag, nandoon pa rin si Manong. Nakita ko siyang nakatayo sa may gate.
nakatingin sa amin. Tahimik lang siya, hindi nagsasalita. Pero ramdam kong sinusundan niya kami ng tingin. Habang lumalakad na palayo, hindi ko na napigilan ang sarili kong lumingon. At sa huling tingin ko, nakita ko siyang naroon pa rin, nakapwesto sa parehong lugar. Para bang hinahatid kami ng tanaw. Hindi ko na alam kung dapat ko siyang pasalamatan dahil inalagaan niya kami o dapat ko siyang katakutan dahil matagal na pala siyang wala. Ang malinaw lang sa akin hanggang ngayon, tuwing naiisip ko ang gabing yun, bumabalik sa akin ang tanong na hindi ko kayang sagutin. Paano kung hindi namin nalaman na matagal na siyang patay? Makakalabas pa kaya kami sa bahay ng buhay? Masaganang gabi po, Boss Neb. Gusto ko lang po ibahagi yung kwento ko tungkol sa lalaking nagbebenta ng balot sa lugar namin, si Manong. Sa tuwing naiisip ko, ang mga gabing nakasalamuha ko ang isang matandang lalaki sa may kanto ng aming baryo. Hindi maiwasang manlamig ang buong katawan ko. Ako si Rosel, 23 taong gulang, at dito na lumaki sa isang payak na sitio sa Quezon. Maraming kwento ang lumalaganap tungkol sa mga nilalang na nagkukubli sa anyo ng tao. Pero hindi ko yun gaanong pinapansin noon. Hanggang sa isang gabi, sariling karanasan ko na mismo ang nagturo sa akin kung bakit hindi dapat binabaliwala ang mga babala. Sanay na akong marinig ang boses ng naglalako ng balut tuwing 9:00 ng gabi. Si Manong na nakabisikleta, may daladalang basket na puno ng balut, penoy at chicharon. Malayo pa lang siya, madalas ko nang naririnig ang sigaw niya. Sa una nakakaaliw dahil pamilyar ang tunog at parang senyales na malapit ng maghating gabi. Pero dumating ang isang araw na nagsimula ang mga kakaibang pangyayari. Sa unang pagkakataon, may napansin akong kakaiba. Habang nakahiga ako sa kwarto namin, narinig ko ang pagtunog ng bisikleta sa kalsada. Kasunod ang boses na mahina pero malinaw. Ang pagsabi niya ng balut at penoy. Hindi naman dapat nakakapagtaka dahil iyon ang normal niyang ginagawa. Ang nakakapagtaka lang ay pasado 12:00 na ng gabi. Di ba dapat tapos na siyang magbenta? Saka yung kakaiba rin ang timbre ng boses niya. Naisip ko, baka napuyat lang si Manong, kaya hindi ko na pinansin. Pero kinabukasan, kinuwento ng nanay ko na nakita niyang lumabas si Manong sa kabilang baryo, bandang 7:00 ng gabi. Pero hindi na raw siya bumalik pagkatapos noon. Ang nanay ko kasi ay isa sa suki ni Manong. Mahilig si nanay sa balot at penoy. Doon na nagsimula ang pagtataka ko. Kung wala na siya dito 7:00 pa lang, sino ang narinig ko kagabi? Lumipas ang mga araw at paulit-ulit kong naririnig ang parehong tawag. Lagi siyang naglalako sa kalsada kahit 10 oras na ng gabi. At mas nakakatakot pa, parang nararamdaman ko na habang tumatagal, palapit siya ng palapit sa bahay namin. Nung una, sa malayo lang, hanggang sa marinig ko na ang bisikleta niya na dumadaan sa mismong harapan ng bahay namin. Sinilip ko minsan mula sa bintana, ngunit wala akong nakitang dumadaan. Walang bisikleta at walang tao at lalong walang naglalako. Sinubukan kong kumbinsihin ang sarili ko na baka guni-guni ko lang dahil antok na ako. Pero isang gabi, habang mahimbing ang tulog ng lahat sa bahay, nagising ako dahil may boses na parang nasa mismong tapat na ng pintuan namin. Malinaw na pagsabi niya ng
balot at penoy. Hindi ako nakagalaw noon. Nanlamig ang katawan ko at halos hindi ako makahinga. Ramdam ko na hindi normal ang nangyayari. Sa sumunod na araw, nakasalubong ko ang isang matandang kapitbahay, si Mang Karding. Matagal nang nakatira si Mang Karding sa lugar namin. Halos kasabayan niya pa ang mga lolo at lola ko. Maayos naman ang naging kwentuhan namin. Kahit hindi ko maintindihan ang iba niyang sinasabi. Pero may isang bagay siyang binanggit na kumuha ng atensyon ko. Binanggit niya na noon daw ay may nagbabalot talaga na nadisgrasya sa kalsada. Ilang dekada na ang nakalipas. Nahulog daw siya sa bangin habang nagbibisikleta pa uwi. At simula noon ay may ilang nakakarinig pa rin sa kanya na nagtitinda tuwing hating gabi. Hindi raw siya nagpapakita, pero ang sino mang makarinig ng boses niya ay sinasabing sinusundan na niya. Doon ko lang naintindihan ang nangyayari. Yung paulit-ulit kong naririnig ay hindi boses ng buhay na tao, kundi isang kaluluwa na hindi matahimik. At ang mas ikinabahala ko, parang ako ang madalas niyang binabalikan. Gabi-gabi, naririnig ko na siyang umiikot sa paligid ng bahay. Paikot-ikot na parang may hinahanap. Hanggang sa dumating ang pinaka nakakakilabot na gabi. Nagising ako bandang 12:00 at narinig ko ulit ang boses. Mas malapit kaysa dati. Hindi na siya galing sa labas ng bahay. Nanggagaling na yon mula sa mismong loob, sa may sala. Nakayakap ako sa unan at halos pumikit na lang sa sobrang takot. Unti-unti kong narinig ang pagyapak na halatang lumalapit sa kwarto ko. Biglang sinundan ng paulit-ulit na sigaw ng balot at penoy. Hanggang sa napasigaw na lang ako sa takot. Nagising si nanay sa lakas ng sigaw ko. Pero di ko sinabi sa kanya ang totoong rason. Sinabi ko na lang na may nakita akong malaking daga. Kinabukasan, sinubukan kong aminin kay nanay. Sinabi ng nanay ko na wala naman siyang narinig kagabi. Ako lang daw ang narinig niya na sumigaw ng malakas. Doon ko naisip na baka ako lang ang nakakarinig sa sigaw at piniling sundan ng kaluluwa ni Manong. At natatakot ako na baka hindi ko na siya matakasan o baka kaya ay hindi na niya ako lubayan. Hanggang ngayon, tuwing nakakarinig ako ng nagbabalot sa gabi, hindi ko na alam kung tao ba ang nasa kalsada o boses ng kaluluwang hindi pa rin natatahimik. At sa tuwing ipipikit ko ang mga mata ko, naririnig ko pa rin sa loob ng isipan ko. Magandang hapon po. Ako si Rowena at may ikukwento akong karanasan ko na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin malimutan. Dati po ay kailangan kong lumipat ng bahay dahil sa trabaho ko. Malayo ang lilipatan ko dahil isa yun sa barangay sa probinsya ng nanay ko na hindi ko pa napupuntahan. Si nanay rin ang nagsabi sa akin na mas tahimik doon at mas mura ang upa. Kaya kahit medyo malayo, sinubukan ko. Isang hapon, dala ng ilang gamit lang na nakalagay sa maliit na maleta, naglakad ako papasok sa baryo, kung saan daw naroon ang bahay na mauupahan ko. Habang naglalakad ako sa makitid na daan, napansin kong kakaunti lang ang mga tao. Tahimik ang paligid at tanging mga kuliglig lang talaga ang maririnig. Medyo naligaw na rin ako dahil hindi ko kabisado ang lugar. Paglingon ko sa gilid ng kalsada, may nakatambay na isang matandang lalaki. Malinis siyang tignan, nakabarong pa at tila may awtoridad. Nilapitan ko siya at tinanong kung pamilyar ba siya sa litratong pinakita ko mula sa cellphone ko. Alam niya raw,
Kaya tinanong ko na rin kung saan banda ang bahay na lilipatan ko. Binanggit ko ang pangalan ng may-ari at agad niyang sinabi na kilala niya. Sinabi niya pa na siya raw si Manong Toto. Barangay tanod daw siya doon. Sabi niya, ituturo niya sa akin ang bahay. Tinuro niya ang isang lumang bahay sa dulo ng makipot na daan. Medyo malayo, pero malinaw na nakatayo. Kulay abo ang pintura at halatang luma na ang kahoy. Sinabi niyang yun daw ang hinahanap ko. Nagpasalamat ako at agad na nagtungo roon. Habang papalapit ako, ramdam ko na parang kakaiba ang paligid. Tahimik na tahimik. Parang walang nakatira. Nakabukas ang malaking gate, pero tila hindi na alagaan. May mga damong tumubo sa gilid at mga bintana ay puro alikabok. Sa isip ko, baka hindi lang talaga masipag maglinis ang may-ari. Pagpasok ko sa loob ng bahay, medyo madilim at amoy lumang kahoy. Inilibot ko ang mata ko at napansin kong wala ni isang gamit na bago. Ang mga upuan ay sirang-sira na at ang kisame ay may mga bitak. Ramdam kong para bang pinapanood ako habang naglalakad. Sinubukan kong tawagan ang may-ari pero walang sumagot. Sa bawat hakbang ko, naririnig ko ang mga tunog ng sahig na parang mabigat ang bawat yabag. Ang bigat ng pakiramdam ko ng mga oras na yon. Habang nasa loob, bigla kong naramdaman na lumamig ang paligid. Parang may malamig na hangin na dumaan sa batok ko. Kahit sarado ang lahat ng bintana, tumindig ang balahibo ko. Nang akma na akong lalabas, parang bumigat ang pinto. Hindi ko maitulak kahit ilang ulit kong sinubukan. Sa isip ko, baka kalawangin lang ang lock. Pero habang paulit-ulit kong pinipilit, parang may pumipigil sa loob. Ang hininga ko ay bumilis at pakiramdam ko ay hindi ako nag-iisa. Halos mapasigaw na ako sa takot at kaba. Sa wakas, nagawa ko ring mabuksan ang pinto at dali-dali akong lumabas. Nagmamadali ako at halos hindi makahinga sa kaba. Pagkalabas ko, mabilis akong naglakad pabalik sa daan at nagpatuloy sa barangay hall. Doon ko naisip na magtanong mismo kung saan talaga ang bahay na lilipatan ko. Pagdating ko roon, sinalubong ako ng ilang nakaupo sa labas. Tinanong ko kung saan ko makikita si Manong Toto, ang barangay tanod na nakausap ko kanina. Nagkatinginan sila at ngumiti ng alanganin. May isang matandang babae ang nagsabi na wala silang tanod na ganoong pangalan. Wala raw silang kilalang si Toto at lalong wala ng taong tumatambay sa daan na yon. Nanlamig ako sa narinig. Pilit kong ipinaliwanag na may nakausap akong matanda, nakabarong at siya mismo ang nagturo ng bahay. Pero mariin nilang sinabi na baka nagkamali ako dahil ang bahay na tinutukoy ko ay matagal nang abandonado. Walang nakatira roon simula pa raw noong namatay ang pamilya na nagmamay-ari. Ang sabi pa nila, may mga nagtatangkang pumasok doon pero laging may kakaibang nangyayari. Kaya raw iniiwasan na lang ng mga tao ang lugar. Pag-uwi ko ng gabing yun, paulit-ulit kong iniisip kung sino ang nakausap ko. Ang itsura niya ay malinaw pa sa isip ko. Ang paraan ng pagturo sa bahay at ang kumpiyansa niyang pagpapakilala bilang tanod. Pero kung wala naman palang Manong Toto, sino ang tumulong sa akin? At higit sa lahat, bakit niya ako tinuro sa bahay na yon? Hanggang ngayon, naiisip ko na baka hindi talaga ako tinulungan, kundi sinadya akong dalhin sa isang lugar na hindi ko dapat pasukin. At tuwing naaalala ko ang pakiramdam na
Para bang ayaw akong palabasin ng bahay. Naiisip ko lang kung ano kaya ang mangyayari kung hindi ko na itulak ang pinto. Magandang gabi po. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalan na Maricel. 32 taong gulang na po ako at isang empleyado sa opisina sa Maynila. Sa tagal ng panahong puro trabaho at pagod ang umuubos sa mga araw ko, nagpasya akong magbakasyon kasama ang anak kong si Lyra. Isang linggo naming pinlano ang isang trip sa isang maliit na resort sa probinsya at sa wakas ay natuloy rin. Pagdating pa lang namin sa lugar ay ramdam ko na agad ang katahimikan na matagal ko nang hinahanap. Ang paligid ay napapalibutan ng mga puno, malamig ang simoy ng hangin at tila ba huminto ang oras. Akala ko iyon na ang simula ng pahinga na matagal ko nang ninanais. Sa unang araw pa lang, nagsimula na kaming maglibot sa paligid. Masaya si Lyra sa pagtakbo sa damuhan at paglalaro sa mababaw na ilog malapit sa resort. Pagdating ng hapon, lumipat kami sa kwartong ibinigay sa amin. Maluwag iyon. May 2 kama at isang antigong kabinet na halatang matagal nang hindi napapalitan. Habang inaayos ko ang mga gamit, napansin kong nakatitig ang anak ko sa isang sulok ng kwarto. Tahimik siyang nakaturo, parang may sinusundan ang mga mata niya. Nang tanungin ko siya kung bakit, sumagot siya na may nakikita raw siyang matandang lalaki na nakatayo sa sulok. Wala raw ginagawa at tila galit. Hindi ko na lang pinansin ang sinabi niya. Sa isip ko, baka guni-guni lang, ubungan ng imahinasyon ng bata. Sanay na akong may mga bagay na ganoon kay Lyra. Mahilig siya sa mga kwento at minsan ay may nasasabi na parang may kahulugan. Pinili kong huwag na lang seryosohin para hindi na siya matakot. Nagpatuloy ang gabi at sabay kaming kumain ng hapunan. Masaya at magaan ang usapan naming mag-ina. Pero sa kalagitnaan ng pagkain ay naisipan kong tanungin si Lyra kung naroon pa rin ang matanda sa sulok ng kwarto. Sabi niya, hindi raw umaalis at ngayon ay nakatayo pa rin ng tuwid. Pero parang hindi na nakalapat ang mga paa sa sahig, kundi lumulutang. Kinilabutan ako sa sinabi niya. Napilitan akong silipin ang sulok, ngunit wala akong makita. Tahimik ang kwarto at wala akong ibang naramdaman. Maliban sa malamig na simoy mula sa bintana. Pilit kong kinukumbinsi ang sarili ko na imahinasyon lang ang lahat. Ngunit hindi mawala sa isip ko ang sinabi ng anak ko. Kinabukasan, nagpasya akong tanungin ng caretaker ng resort tungkol sa lugar. Habang naglalakad kami ni Lyra sa hardin, nakasalubong ko ang isang matandang babae na siyang nag-aalaga ng paligid. Inusisa ko kung may kakaibang kwento ba ang kwartong tinutuluyan namin. Hindi man siya nagbigay ng detalyadong impormasyon, napansin ko ang pagbabago ng kanyang muka. Parang nag-alinlangan bago sumagot. Sinabi lang niyang matagal nang walang tumitira roon at bihira iyong inuupahan. Habang lumilipas ang oras, pakiramdam ko ay palala ng palala ang bigat ng loob ng kwarto. Sa gabi, tila may malamig na presensya sa bawat sulok. Si Lyra naman ay palaging nakatitig sa parehong direksyon na para bang hindi mapakali. Paulit-ulit niyang sinasabi na andoon pa rin ang matandang lalaki at hindi siya umaalis. Hindi ako mapakali kaya naghanap ako ng kasagutan mula sa ibang tao ng resort. Sa usapan, may isang lalaki na nagbanggit tungkol sa matandang dating nagmamay-ari ng bahay na yon bago gawing resort. Kilala raw siya sa lugar bilang sugarol
na nalubog sa utang. Sa huli, hindi na niya kinaya ang bigat ng problema at pinili niyang wakasan ang buhay niya sa mismong kwarto na tinutuluyan namin. Biglang bumigat ang dibdib ko nang marinig ko yon. Lahat ng sinabi ng anak ko ay parang nagkaroon ng mas malinaw na kahulugan. Hindi ko na alam kung paano ako maniniwala. Ngunit malinaw sa akin na hindi nagsisinungaling si Lyra. Ang lalaking matagal nang patay ay nananatili sa kwarto, galit at hindi matahimik. Sa huling gabi ng aming bakasyon, habang nakahiga ako sa kama at pilit pinapakalma ang sarili, naramdaman kong malamig ang hangin na tila ba galing mismo sa loob ng kwarto at hindi mula sa labas. Pinikit ko ang mga mata ko, umaasang matapos na ang lahat. Ngunit sa katahimikan, narinig ko ang mahinang bulong ng anak ko. Sabi niya, nandoon pa rin ang lalaki, nakatayo, nakatingin sa amin at hindi pa rin umaalis. Hindi ko na nagawang tumingin. Hanggang ngayon, dala ko pa rin ang alaala ng gabing yon. Magandang hapon po. Ang pangalan ko po ay Lani. Ibabahagi ko lang po yung kwento ko na hinding-hindi ko malilimutan pauwi galing trabaho. Sa dami ng beses kong nag-overtime sa opisina, sanay na akong umuwi ng gabi at sumakay ng jeep na halos punuan ng mga tao. Pero sa isang pagkakataong yun, kakaibang kaba ang dumapo sa akin. Kaba na parang may malamig na hangin na nakabalot sa batok ko. Bandang 9:00 na ng gabi ako nakalabas sa opisina. Tulad ng nakagawian, naglakad ako sa kanto para mag-abang ng jeep. Habang naglalakad, ramdam ko na parang may nakasunod sa akin. Una kong inisip, baka guni-guni ko lang dala ng pagod. Pero habang humahakbang ako, mas malinaw kong naririnig ang mga yapak sa likod ko. Hindi ako lumingon, pero pinaspasan ko ang paglakad at bigla na lang lumiko sa ibang kalye para makaiwas. Sa kalyeng yun, may dumating na jeep na halos wala pang sakay. Umakyat ako agad at naupo malapit sa bintana. Sa unahan, ang driver ay isang matandang lalaki. Maputla ang balat at tila malamlam ang mga mata. May kakaibang bigat ang tingin niya, pero hindi ko na lang pinansin. Ang mahalaga sa akin ay ang makauwi agad. Habang umaandar ang jeep, unti-unting nababawasan ang mga pasahero. Kada kanto, may bumababa. Ang iba, kahit wala namang terminal, nagsisibaba. Nagtataka ako kung bakit ganon, pero hindi ko pa rin pinansin. Ako na lang ang natira sa dulo, tahimik na nakaupo. Maya-maya, napansin kong biglang lumiko ang jeep sa hindi pamilyar na kalsada. Kumirot ang dibdib ko at nagsimulang kumabog ng mabilis ang puso ko. Hindi yon ang normal na ruta papuntang bayan. Sumilip ako sa labas at halos puro madidilim na eskinita at bakanting lote ang nadaanan. Lumamig ang hangin. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, pero pakiramdam ko ay para bang napapaligiran ako ng mga matang hindi ko nakikita. Gusto kong sumigaw pero nanginginig ang labi ko. Inisip ko, baka may masamang balak ang driver. Kinakabahan na ako. Pawis na pawis kahit malamig ang simoy ng hangin. Hanggang sa hindi ko na kinaya. Napasigaw ako sa takot. Humihingi ng tulong, sinasabing itigil lang sa sasakyan. Nanginginig ang kamay ko at halos mabaliw na sa takot. Para bang hinuhulaan ko na ang mangyayari, na baka may masamang balak ang driver. Pero imbis na huminto,
nagpatuloy lang siya sa pagmamaneho. Hanggang sa bigla na lang kaming lumabas sa kalyeng pamilyar na sa akin. Sa gulat ko, naroon na pala kami sa mismong bababaan ko. Halos mapaiyak ako sa ginhawa. Bumaba ako agad. Nanginginig pa rin ang tuhod. Pero bago ako tuluyang makalayo, bigla akong tinawag ng driver. Nilingon ko siya at sa unang pagkakataon, nagsalita siya. Ang boses niya ay mababa at malamig. Sabi niya, iniba raw niya ang ruta dahil wala akong ulo sa salamin niya. Doon na kumulo ang dugo ko sa takot. Hindi ko agad naintindihan pero napahawak ako sa leeg ko. Buo pa naman yun. Pero sa paraan ng pagkakasabi niya, ramdam ko na totoo ang nakita niya. Dinugtungan pa niya. Sabi niya ay may mga katabi raw akong hindi bumababa simula pa kanina. Nakasabay ko raw sila. Mga aninong walang muka na nakaupo sa magkabilang gilid ko. Dahil doon, pinili niyang lumiko sa ibang daan para maligaw ang mga yon. Hindi ko alam kung paano ako nakauwi ng gabing yon. Para bang ang bawat hakbang ko ay tinutulak ng matinding kaba. Sa pagpasok ko sa bahay, sinara ko agad ang pinto at napaupo sa sahig. Paulit-ulit tumatak sa isip ko yung sinabi ng driver. Kung hindi pala niya iniba ang ruta, baka nakasama ko pa hanggang bahay ang mga hindi ko nakikita. Simula noon, hindi na ako umuwi ng mag-isa sa ganoong oras. Hindi ko na rin kailanman nakita ang matandang driver. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung ano ang mga nilalang na tinutukoy niya. Pero sa bawat pagsakay ko ng jeep, hindi ko maiwasang tumingin sa salamin. Nagbabaka sakaling makita kung may katabi nga ba akong hindi ko nakikita. Masaganang bati po sa inyo. Ako po si Clarice, isang dalaga. Gusto ko lang pong ipahatid sa inyo ang karanasan ko na hindi ko talaga makakalimutan habang nabubuhay pa ako. Bata pa lang ako ay sanay na akong magpunta sa sementeryo dahil ang lola ko ay mahilig mag-alay ng kandila at bulaklak sa mga kamag-anak naming pumanaw. Kapag araw ng mga patay, natural na puno ng tao ang lugar. Pero sa mga ordinaryong araw, halos wala kang makikitang dumadalaw. Ang katahimikan ng sementeryo sa tuwing ordinaryong araw ang isa sa mga bagay na nagbigay sa akin ng kakaibang kilabot. Isang hapon ng Sabado, sinamahan ko ang nanay kong dumalaw sa puntod ng lolo ko. Habang nag-aayos kami ng mga bulaklak, may lumapit na matandang lalaki na may dalang walis tingting. Puti ang buhok niya, sunog ang balat sa araw, at halata ang bigat ng trabaho sa katawan. Nakangiti siya at nagpakilala bilang tagalinis ng sementeryo. Ang sabi niya sa akin ay wag na wag daw akong dadaan sa bandang likurang bahagi ng sementeryo kapag dumidilim kasi hindi raw ligtas doon. Hindi ko na tinanong kung bakit at nagpasalamat na lang ako. Ang totoo, natuwa ako dahil akala ko ay may malasakit lang siya at baka may mga adik o magnanakaw sa parte na yon. Lumipas ang ilang linggo at nakasanayan kong dumalaw mag-isa tuwing hapon. Minsan, dala ko notebook at nagbabasa o nagsusulat sa gilid ng puntod ni lolo. Sa tuwing makikita ko ang matanda, lagi siyang abala sa pagwawalis ng mga tuyong dahon at nag-aayos ng mga kalat sa paligid. Minsan napapansin ko na kahit tanghaling tapat ay para bang masyadong tahimik ang sementeryo. Tanging ingay na nagmumula sa walis at tunog ng ibon lang ang maririnig mo. Isang gabi ng Huwebes, galing ako sa isang meeting sa bayan at nadaanan ko ang sementeryo. Naalala kong may kandilang hindi ko pa napapalitan sa puntod ni lolo.
8:00 na ng gabi, pero pinilit ko pa ring dumaan. May liwanag naman mula sa poste, kaya hindi naman lubos na madilim. Naglakad ako sa daan na lagi kong tinatahak, pero sa pagmamadali ko ay napadpad ako sa likurang bahagi na dati pang pinagbawal sa akin. Sa simula ay parang normal lang, mga damo, tuyong sanga at ilang lumang nicho na nadaanan ko. Kaya medyo nagtaka ako kung ano kayang dahilan ni Manong at bakit ayaw niya ako padaanin dito. Pero habang tumatagal, may naririnig akong mahina at paulit-ulit na tunog ng walis. Akala ko ay si Manong lang, pero parang imposible dahil siya rin mismo ang nagsabi sa akin na huwag dadaan doon. Para makasigurado ako, ay sumigaw pa ako ng malakas para itanong kung nasa paligid ba si Manong. Pero walang sumagot sa akin mula sa paligid. Sa una ay parang guni-guni lang. Pero habang lumalakad ako, palakas ng palakas ang tunog. Tila ba may sumusunod sa bawat hakbang ko? Huminto ako sandali at tumingin sa paligid. Pero walang tao. Ang mga poste ng ilaw ay hanggang sa gitna lang at sa bahaging yun ay nagsisimula na ang pagdilim. Nagpatuloy ako at pinilit huwag pansinin ang kaba at takot. Pero ramdam ko na lumalapit ang tunog ng walis. Ang kaluskos ng tingting sa lupa ay halos nasa likod ko na. Napakabilis ng tibok ng puso ko at pakiramdam ko ay anumang oras ay mayahawak sa balikat ko. Hanggang sa bigla na lang akong nakaramdam ng sobrang bigat sa katawan. Para bang may malamig na hangin na yumakap sa akin. Bumigay ang tuhod ko at nawalan ako ng malay sa mismong gitna ng sementeryo. Pagmulat ko, nasa bahay na ako at nakahiga. Ang nanay ko ay nakabantay at inaalagaan ako. Sabi niya, may nakakita sa akin na walang malay sa sementeryo at siya ang tinawagan. Ang sabi ko kay nanay ay baka nasobrahan lang ako sa pagod at nadapa. Pero hindi mapalagay ang isip ko. Kinaumagahan, habang nagpapahinga at nakahiga ako sa kama, nagkaroon kami ng kaunting pag-uusap ni nanay. Kinamusta niya ako tungkol sa trabaho ko at pati na rin sa pagbisita ko sa sementeryo. Nung una ay maayos naman ang usapan namin hanggang sa nakwento ko rin sa kanya yung Manong na lagi kong nakikita at nakakausap sa sementeryo. Tinanong ko siya kung sino ba talaga ang mga tagalinis ng sementeryo, lalo na ang matandang palagi kong nakakausap kasi hindi ko pa rin alam ang pangalan niya. Nagulat ako sa sagot ni nanay. Wala raw tagalinis na nakatalaga doon. Mag-iilang buwan na raw simula nang isa-isang umalis ang mga tagalinis ng sementeryo. Kaya halos ang paglilinis ay sabay-sabay lang ginagawa ng mga pamilya kapag dumadalaw. Dahil ang mga matatanda ay may naranasang kakaibang mga pangyayari roon. Halos iisa lang din sila ng sinasabi na may kaluluwa roon na laging nagwawalis sa sarili niyang nicho. Dati raw kasi isang lalaki ang namatay na mag-isa at walang nag-alaga sa puntod niya. Dahil walang bumibisita, sinasabing siya mismo ang naglilinis para hindi madumihan ang kanyang pahingahan. At ayon sa mga kwento, ayaw niyang may dumadaan sa lugar na yon dahil iniisip niya na nadudumihan lang ng mga buhay ang kanyang paligid. Doon biglang nanlamig ang katawan ko. Naalala ko ang unang beses na nagbabala ang matanda sa akin na huwag dumaan sa likod. Siya pala yun. Hindi tao ang nakausap ko, kundi ang kaluluwa ng mismong lalaki na nagwawalis ng sarili niyang libingan. Hanggang ngayon, sa tuwing naiisip ko ang tunog ng walis na palapit ng palapit, para akong kinikilabutan at naninigas.
At sa tuwing dumadalaw ako sa sementeryo, lagi kong iniiwasan ang parte na yon. Dahil alam ko na ngayon, hindi lahat ng gumagalaw sa sementeryo ay kabilang sa mga buhay. Gemma po ang pangalan ko, Tubong Cordillera. Pero mula nang magkolehiyo ako, ay nasa Nueva Ecija na ako. Tiyahin ko po kasi ang nagpaaral sa akin. May isang anak ang tiyahin ko, si JJ. Nung panahon na iyon ay 7 years old pa lang siya. Kakatapos lang niyang mag-birthday nang bigla siyang mawala isang hapon. Yung tiyahin ko po kasi ay maluwag sa anak. Hinahayaan lang niyang maglaro sa kalye. Minsan, inaabot pa ng 7:00. Kadarating ko lang noon galing sa school. Nadatnan ko na natataranta ang tiyahin ko habang kinakausap ang kapitbahay namin. Tinatanong niya kung nakita ba si JJ. Nang mapatingin sa akin ang tiyahin ko, sinabihan niya ako na magbihis na, tapos tumulong daw ako sa paghahanap sa pinsan ko. Agad naman akong sumunod, pero inabot na kami ng gabi sa paghahanap ay hindi namin nakita si JJ. Nung gabi ring iyon ay napanaginipan ko ang lolo kong albularyo na nakatira sa Cordillera, pero matagal na po siyang patay. Sa panaginip ko lang siya buhay. Sa panaginip ko ay meron siyang tinuturo sa akin, pero hindi ko alam kung ano yun. Sinundan ko siya. Humantong kami sa isang lugar na mapuno. Tatanungin ko sana siya kung ano meron doon. Pero paglingon ko ay wala na siya. Tapos nagising na rin ako. Kinabukasan ay puspusan pa rin ang paghahanap namin sa pinsan ko. Hindi ako pumasok sa school para mailaan ko ang oras ko sa paghahanap. Kasi wala namang ibang aalalay kay tita kundi ako at mga kapitbahay. Ang mga kamag-anak namin ay nasa malalayong lugar. Karamihan ay nasa Cordillera rin. Pero may kasama naman kaming mga pulis at tanod. Hindi ko pa naikwento kay tita ang napanaginipan ko tungkol kay lolo na tatay nila ni nanay. Kinagabihan, iyon na naman ang panaginip ko. Si lolo na merong tinuturo sa akin. Pero sa pagkakataong iyon ay mas madilim na. Hindi gaya ng una kong panaginip na maliwanag pa. Dahil madilim kaya natakot ako. Puro puno kasi. Meron lang doong isang puno na umagaw ng atensyon ko. Pinakamalaki at pinakamataas na puno sa gubat na yon. Biglang nabuhay yung puno sa panaginip ko. Gumalaw ang mga ugat at kinuha ako. Nagsisigaw ako ng magising. Kinatok ako ng tita ko sa silid. Tinanong kung okay lang ako. Sabi ko okay lang po ako. Nanaginip lang ng masama. Nung umaga, sa ibang lugar naman kami naghanap. Parang pamilyar sa akin yung gubat na iyon. Kahit alam ko na hindi ko pa napasok yon. Bigla kong naalala yung panaginip ko. Iyon mismo ang lugar kung saan may tinuturo sa akin si lolo. Sinabi ko sa tiyahin ko, nabuhayan siya ng loob. Sabi niya, baka raw iyon ang paraan ng lolo ko para maituro sa akin ang kinaroroonan ni JJ. Kaya sinuyod naming mabuti ang lugar hanggang sa makita namin ang eksaktong puno sa panaginip ko. Ang gahiganting puno sa lugar na yon. Pero sabi ni tita, kailangan namin ng albularyo para malaman kung nakuha ba ng engkanto ang pinsan ko. Hindi na kami umalis doon. Nagpatawag na lang si tita ng albularyo. Mabuti na lang at merong nakatira malapit doon. Tawagin na lang natin siyang Caselso. Ayon sa kanya, dati ay may kinuha ring mga bata ang punong iyon. Ang iba ay nakakabalik pa sa tulong ng kagaya niyang albularyo. Pero yung iba ay hindi na. Yun yung mga hindi lumapit sa kanila at hindi naniwala. Napaisip lang ako kung paano naman mapupunta roon si JJ.
medyo malayo na sa amin ang gubat na yun. Inayunan na lang namin ang pag-oorasyon ng albularyo. Sa hating gabi niya sinagawa, kasama kami. Nung malapit nang matapos yung orasyon niya, ay pinapikit niya kami ng isang saglit. Pagdilat namin, nasa harapan na namin si JJ. Mahirap paniwalaan pero iyon talaga ang nangyari. Kwento ni JJ, sumama siya sa mga kalaro niya. Pero nung pauwi na siya, ay doon na siya naligaw. Nakatulog lang daw siya sa ilalim ng puno. Paggising niya ay hindi niya na alam kung nasaan siya. Wala na yung puno na sinasandalan niya. Nagkandaiyak naman sa tuwa si tita dahil kahit ano pa man ang dahilan ng pagkawala ng anak niya, ang mahalaga raw ay nakabalik at hindi na niya hahayaan pang mawala ulit. Laking pasasalamat din niya kay Lolo at sa akin na sa pamamagitan ng panaginip ay natagpuan namin si JJ. Ako si Cristel. Isang kababalaghan po ang nangyari sa buhay ko nung 16 years old pa lang ako. Lapitin po ako ng aksidente kahit noong bata pa ako. Lagi akong nadadapa. Nahulog na ako sa pader, sa ilog at kung ano-ano pang disgrasya. At ang pinakamalaking disgrasya nga na kinasangkutan ko ay nung 16 ako. Bago nangyari iyon, ay ilang gabi muna akong nanaginip ng masama. Sunod-sunod na gabi. Ang napapanaginipan ko po ay ang mismong sarili ko. Iba't ibang panaginip pero iisa ang tema. Ako na patay na. Sa unang panaginip ko ay umuwi raw ako sa bahay namin. Nagulat ako kasi maraming tao. Mga upuan, mesa, mga ekstrang ilaw. At nang makalapit na ako ng husto, ay may nakita akong kabaong. Nang dungawin ko, ganoon na lang ang pagkabigla ko dahil ang nakahiga sa kabaong ay ako mismo. Sisigaw na sana ako pero bigla na lang akong nagising. Dahil sa panaginip kong iyon ay hindi ko makain ng almusal ko. Hindi ko maalis sa utak ko Yung ibang panaginip ko, agad kong nakakalimutan. Pero yun, parang talagang dumikit sa isip ko. Wala tuloy akong mood sa buong araw. Hindi ko akalain na kinagabihan ay madudugtungan pa ang panaginip ko. Naroon pa rin ako sa sarili kong burol. Ang kaibahan nga lang, sa unang panaginip ay punong-puno ng tao. Pero sa pangalawa ay wala na. Ako na lang mag-isa. Nagpalinga-linga ako habang umiiyak. Hinahanap ko sila mama at papa, pati ang mga kapatid ko. Pero hindi ko sila makita kahit sa ang sulok ng bahay namin. Ang tanging naroon lang ay ako na nasa kabaong. Takot na takot akong nagtatakbo palayo. Pero sa tuwing hihinto ako sa pagtakbo, ay doon din ako napapadpad sa bahay namin sa harapan ng kabaong ko. Ilang gabi po na puro ganoon na yung panaginip ko. Sinabi ko na nga kina mama kasi natatakot na ako. Mag-pray daw ako bago matulog. Bandang hapon, sinunto ako ng mga kaibigan ko. May pupuntahan lang daw kaming birthday, kapatid ng kaibigan ko. Sumama ako at umangkas sa motor kahit na hindi ako pinayagan ni mama. Nung gabing pauwi na kami, doon na nangyari ang aksidente. Bumangga ang motor sa puno at tumilapon kami ng inangkasan ko. Sa ospital na po ako nagising. Pero takang-taka ako dahil nakatayo na ako pero nakita ko pa ang sarili ko na nakahiga pa rin sa kama ng ospital. Naroon sina mama at papa. Nag-iiyakan sila. Sa usapan nila ay parang patay na ako. Sinabihan pa ako ni papa na matigas daw kasi yung ulo ko. Kung nakinig lang daw sana ako kay mama na huwag umalis dahil hapon na at lalong huwag umangkas sa motor ay hindi mangyayari sa akin iyon.
Tapos yung nurse, tatalukbungan na ako ng puting kumot. Inawat ko. Sabi ko buhay pa ako, hindi pa ako patay. Buo sa isip ko na isa na naman siguro iyong panaginip, kaya pilit kong ginigising ang sarili ko. Kinurot-kurot ko pa ang sarili ko. Wala nga lang akong naramdaman. Para pala akong hangin na malamig nung mga sandaling iyon. Pero bigla ay may kung anong puwersa na humahatak sa akin pabalik sa katawan ko. Talagang ramdam na ramdam ko yung paglapat ko sa katawan ko. Sa tingin ko, kaluluwa na lang ako na muling nabuhay. Kasi biglang nabuhayan din ng loob ang mama at papa ko nang maigalaw ko na ang daliri ko. Mabuti na lang nakalabas yung isang daliri ko sa kumot at napatingin doon si mama. Tapos nagtatakbo si papa sa labas ng silid. Tinatawag yung nurse at nagsisisigaw na buhay pa raw ako. Hindi po iyon panaginip, kundi totoong namatay na ako at muling nabigyan ng pagkakataon na makabalik. Siguro raw ay hindi ko pa oras. Sabi ni mama, ang panaginip ko na namatay ako ay isa raw babala. Pero ayun na nga, talagang matigas po yung ulo ko dati. Kahit na hindi ako pinapayagan, lumalarga pa rin ako. Kaya iyon yung napala ko. Isang malaking disgrasya na ikinamatay ko. Mabuti na lang po talaga at nagkaroon pa ako ng pangalawang buhay na iniingatan ko na ngayon. Magandang araw po sa inyo. Ako si Annalyn. Sa ngayon ay 34 na po ako at may 2 anak. Sana po ay 3 na yung anak ko ngayon. Kaso yung panganay ko naaswang nung nasa probinsya pa kami. Doon po kasi kami nagsimula ng buhay may asawa ni Dario. Dati po ay hindi ako naniniwala sa mga aswang. Pero mula nang magbuntis ako ay doon na ako unti-unting naniwala nang makakita at makaranas akong aswangin sa loob ng panaginip. Isang beses ay may nakita akong allen na nakatayo sa harapan ng bakuran namin. Hindi ko siya kilala at yung tingin niya sa akin ay parang gusto niya na akong lamunin ng buo. Pinapasok ako ng asawa ko sa loob ng bahay at inambaan niya ng itak yung ale kaya umalis. Mga bandang 8:00 ng gabi, nahiga na ako para matulog. Maya-maya ay naramdaman ko pang nahiga na rin sa tabi ko si Dario. Mga ilang minuto pa lang yata ang nakakaraan ay naalimpungatan ako. Nag-iinit ang pakiramdam ko. Pinapawisan ako ng malapot. Pagtingin ko sa bintana ay nakita ko yung ale na nakatayo kanina sa bakuran. Matalim ang tingin niya sa akin at bigla siyang nagpalit ng anyo. Naging isang tipong mabangis na aswang. Nagsisigaw ako sa takot at pilit kong ginigising ang asawa ko. Pero kabaligtaran pala ang nangyayari. Ako pala ang ginigising niya dahil nananaginip daw ako. Hindi ko agad maikwento ang panaginip ko dahil nangangatog pa ako sa takot. Tumingin ako sa bintana. Nakasarado naman. Ikinuha niya ako ng tubig. Nang mahimasmasan na ako, ay saka ko lang nasabi ang nakakatakot na panaginip ko. Nung namalengke kami kinabukasan, sa pangalawang pagkakataon ay muli kong nakita yung ale, nakatayo sa hindi kalayuan. Siyempre natakot na ako dahil tandang-tanda ko pa ang pagpapalit anyo niya sa panaginip ko nung naging aswang siya. Ituturo ko sana kay Dario pero biglang nawala sa kinatatayuan. Sabi ko natatakot na ako kasi mukhang pinupuntirya ako nung ali. Baka nga talagang aswang siya. Pagdating sa bahay ay agad kaming naglagay ng mga bawang sa 2 pintuan namin. Tapos nagsabit sa bintana at nagsaboy ng mga asin sa paligid sa labas ng bahay. Dahil doon ay napanatag na ako.
Pero nung gabi, nanaginip na naman ako. Nakita ko raw na may nakalawit na parang manipis na sinulid mula sa butas sa bubong. Natatandaan ko ang sabi ng lola ko na dila raw iyon ng aswang. Malapit na sa tiyan ko ang dila, kaya napasigaw na lang ako. Hindi nagising ang asawa ko at sa halip ay biglang bumagsak sa harapan ko ang aswang na may-ari ng dila mula sa bubungan at talagang harap-harapan niyang dinilaan ang tiyan ko. Wala akong magawa noon kundi ang magsigaw habang naninigas ang katawan ko sa sobrang takot. Tapos ginising na naman ako ng asawa ko. Hindi lang dahil sa pagsigaw ko, kundi nakita rin niya na dinudugo ako. Nataranta ako. Nagmamadali niyang kinuha ang susi ng tricycle at binuhat ako. Dinala niya ako sa pinakamalapit na ospital. Ang kaso, wala na. Wala na raw ang baby ko sa loob. As in, hindi nila nakita ang fetus. Grabe ang iyak ko noon. Paano ka ako nangyari yun? Ang tanong naming mag-asawa ay nasagot ng albularyong nakausap namin. Base sa kwento namin sa kanya ay maliwanag daw na naaswang ako. Pero paano tad-tad na nga ng mga bawang at asin ang bahay namin. Anong pangontra pa ba ang kailangan? Wala raw magiging epekto ang mga iyon sa nang aswang sa akin. Dahil ang aswang na dumali sa baby ko ay may kakaibang kapangyarihan. May kakayahan siyang pumasok sa panaginip ng buntis at doon mang-aswang. Kaya kahit gawin pa naming sahig ang asin ay hindi yun uubra sa kanya. Pero meron naman daw pangontra sa ganong uri ng aswang. Kung nalaman daw sana niya agad ang tungkol sa ali at sa panaginip ko, sana ay nabigyan niya ako ng pangontrang isinasabit lang sa leeg. Isang kwintas na may orasyon na siyang magpaprotekta sa akin at sa baby para hindi makapasok ang aswang sa panaginip ko. Kaso nga, huli na. Wala na ang panganay sana namin ni Dario. Hindi na rin nagpakita pa sa amin ang aswang na ali. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Pipay. Bagamat mangkukulam po ang nanay ko, ay hindi ko po iyon ikinakahiya. Pero hindi ko rin naman po maipagmalaki. Alam naman po kasi nating lahat na hindi tanggap sa lipunan natin ang mga katulad ni nanay. Itong ikikwento ko po sa inyo ay ang kakaibang karanasan ko kung paano ako pinrotektahan ni nanay kahit siya ay nasa kabilang buhay na. Namatay si nanay taong 2017 tapos nag-asawa po ako taong 2019. Bale si nanay po yung tipo ng ina na kinikilatis niya muna yung mga nanliligaw sa akin dati at sabi niya ay sisiguraduhin daw niya na ang mapapangasawa ko hindi man perpekto ay basta totoong mamahalin ako at iingatan pati ang mga magiging anak ko. Talagang istrikta si nanay noon kaya ilag ang mga kabinataan sa akin. Takot sila kay nanay lalo at alam nila na mangkukulam. Pero nung dumating nga sa buhay ko si Abel ay wala na si nanay. Patay na siya kaya hindi na siya nakilatis pa para sa akin. Nagsama kami ni Abel nang hindi pa kasal. Pinangako naman niya na pag-iipunan niya. Nagtaka ako dahil mula pa man nung bago kami magsama ni Abel ay napaginipan ko si nanay na hinahatak ang baul niya sa ilalim ng papag. Ang baul na po iyon ay naglalaman ng mga kagamitan niya sa pangungulam. Sunod na panaginip ko kay nanay ay nung naninirahan na kami ni Abel sa iisang bubong. Hawak na ni nanay ang telang manika. Tinutusok niya iyon ng karayom sa iba't ibang parte. Sunod ay nag-oorasyon na siya sa harapan ng maraming kandilang nakasindi. Halos linggo-linggo ay ganoon ang panaginip ko kay nanay. Kita ko yung galit sa mukha niya. Kaya tuwing gigisingin ako ni Abel at tatanungin kung anong napanaginipan ko,
ay hindi ko masabi sa kanya. Ayokong malaman niya na ganoon yung panaginip ko kay nanay. Nang madestino si Abel sa ibang lugar, muli akong dinalaw ni nanay sa panaginip. Talagang doon na ako kinilabutan kasi galit na galit siya. Gigil na gigil habang tinutusok ng karayom ang telang manika niya. At yung pagbigkas niya ng orasyon ay sobrang diin. Inawat ko siya. Sabi ko tama na. Manahimik na siya sa kabilang buhay. Okay na kako ako. Pero ayaw niyang magpaawat. Kaya't natabig ko ang kandila. Dumila yung apoy niyon sa larawang nasa harapan niya. Kaya unti-unti iyong tinutupok ng apoy. Nanlaki ang mga mata ko nang mapagsino ang nasa larawan. Si Abel. Napabalikwas ako ng bangon. Takang-taka ako kung bakit kinukulam ni nanay si Abel sa panaginip ko. Ang naisip ko ay baka hindi siya sang-ayon sa pakikisama ko kay Abel. Wala namang pinakitang hindi maganda sa akin ng partner ko. Kaya hindi ko alam kung ano yung kinakaayaw sa kanya ni nanay. Basta sigurado ako na may ibig sabihin ang mga panaginip ko kay nanay. Lumipas ang mga ilang araw lang, isang masamang balita ang nakarating sa akin. Sa pinsan mismo ni Abel nang galing. Matagal na raw niyang gustong sabihin sa akin pero hindi siya makakuha ng tiyempo dahil palaging nakabakod sa akin ang pinsan niya. Sabi niya, may pamilya si Abel sa probinsya at hindi siya totoong nadidestino sa trabaho, kundi umuuwi lang siya sa pamilya niya. At siguro kapag umaalis naman siya roon, ganoon din ang sinasabi niya sa asawa niya na madidestino siya sa trabaho at sa akin naman uuwi. May anak siya roon at 2 pa nga. Pareho pa nga raw na babae at sa akin naman ay wala. At ang isa pang masaklap ay kasal pala siya roon. Lumalabas na kabit lang ako. Gumuho talaga yung mundo ko noon. Yung tipong katapusan na ng mundo para sa akin. Pagbalik sa akin ni Abel, kinumpronta ko siya. Sabi ko sa sarili ko, siya ang papaniwalaan ko kapag itinanggi niya sa akin ang nalaman ko. Ang kaso, hindi niya itinanggi. Talagang inamin niya. Pinalayas ko siya. Hindi ko na kaya ang sitwasyon. Pinuntahan ko sa puntod niya si nanay. Noon ko naintindihan ang kahulugan ng pagdalaw niya sa akin sa panaginip. Kung bakit galit na galit niyang kinukulam doon si Abel. Kaya pala ay may tinatago pala sa akin ng partner ko na masaklap na katotohanan. Grabe yung iyak ko sa puntod ni nanay. Dahil kahit na isa siyang mangkukulam, ay ginampanan pa rin niya ang pagiging ina kahit nasa kabilang buhay na siya. Ako si Joanne. Kamusta po kayo? Nung dalaga pa ako, ay may kakaiba po akong kakayahan na ang nakakaalam lang ay yung mga taong malalapit sa akin tulad ng mga kapamilya at kaibigan ko. Ang kakayahan ko pong tinutukoy ko ay ang pagkakaroon ko ng third eye sa panaginip. Kaya ko po nasabing third eye sa panaginip ay dahil doon lang po ako nakakakita ng mga multo at iba pang mga elemento. Ikukwento ko lang sa inyo ang naranasan ko nang humarap sa isang mabigat na pagsubok ang pamilya namin. May okasyon po kami noon. 2 sa kamag-anak namin ang may birthday. Ang pinsan ko at ang tita ko, kaya nagkaayaan na mag-outing. Ang usapan ay Sabado para walang pasok lahat ang mga kasama. Biyernes ng gabi ay nanaginip ako ng masama. Nakita ko ang mga kamag-anak ko na nag-aahunan mula sa malalim na bangin. Lahat sila ay duguan. Nangilabot ako sa panaginip kong iyon. Kaya maaga pa kinabukasan ay sinabihan ko na sina mama na huwag na kaming tumuloy. Tapos tinawagan ni mama isa-isa ang mga kasama namin sa outing at sinabihan din na i-postpone namin. Sa 1 linggo na lang mag-outing.
Ang kaso, nainis lang sila sa aming mag-ina. Nakaredy na kasi lahat at nakabook na rin, kaya ayaw nilang paawat. Masasayang daw ang pera at preparasyon, kahit sabi ko pwede namang iparsked yun. Ayaw talaga nila makinig sa akin. Magdarasal na lang daw sila bago umalis. Hindi na lang kami sumama nila mama. Pinadala na lang namin ang mga regalo namin sa isang pinsan ko na pupunta rin. Nung araw din na iyon ay sumambulat sa amin ng balita na naaksidente ang arkilado nilang sasakyan. Tulad nga ng nangyari sa panaginip ko, nahulog nga sila sa bangin. 19 sila, pero hindi naman lahat namatay. Nasa 8 ang namatay. Nanlumo kami nila mama sa pangyayaring iyon. Nailibing na yung mga namatay nang mapaginipan ko sila isa-isa. Yung tiyahin ko na paginipan ko na humihingi ng tulong sa akin. May anak kasi siyang naiwan. Mabuti at hindi niya naisama. Pinaalaga niya sa biyenan niya at yun yung inaalala niya. Tapos yung pinsan ko naman, meron daw siyang regalo sa girlfriend niya. Sana raw maibigay ko sa birthday ng girlfriend niya sa susunod na linggo. Nasa loob ng aparador niya. Ang pinaka naawa ako ay yung pamangkin kong lalaki na 3 taong gulang pa lang at kasama rin sa mga namatay. Nakita ko rin siya sa panaginip ko na nakaupo lang sa damuhan, duguan habang walang tigil sa pag-iyak. Natutuliro ang utak ko noon kasi hindi talaga nila ako nilulubayan sa panaginip hanggat hindi ko nagagawa ang mga bilin nila. Sabi ni mama, isulat ko bawat isa para walang makalimutan. Yung iba naman naming kamag-anak, ayaw sanang maniwala na nakikita at nakakausap ko sa panaginip ang mga kamag-anak naming namatay sa aksidente. Naniwala lang sila nung mapatunayan kong may tinatagong ang regalo ang pinsan ko sa aparador niya para sa girlfriend. Wala namang nakakapasok sa silid nun at hindi kami close nun para sabihin sa akin nung buhay pa siya. At saka yung tito ko na kasama rin sa namatay, sinabi niya sa akin sa panaginip ang pinagtaguan niya sa titulo ng lupa. Ibigay ko raw sa asawa niya. Nang mapagbigyan ko naman ang mga hiling nila, ay hindi na sila nagpakita sa akin sa panaginip. Kahit yung pamangkin kong lalaki. Basta kung sino ang napagbigyan ko na, ay hindi na nagpakita. Ganoon po yung naging sistema. Matapos ang pangyayaring iyon, nakiusap ako sa mama ko na ipasara na namin yung third eye ko sa panaginip. Sinamahan naman niya ako sa kakilala niyang albularyo at nagtagumpay naman na maisara. Kaso, paglipas lang po ng 6 na buwan ay bumalik na naman. Yung kapitbahay kasi naming namatay na nasaksak sa inuman, nagpakita siya sa akin sa panaginip. Nakita kong naglalakad siya papunta sa bahay nila. Pero tumayo lang siya sa harapan, hindi siya pumasok. Tapos bigla siyang tumingin sa akin at doon na nga ako nagising. Wala po akong espesyal na kakayahan, pero ang kakambal ko po, meron. Yung mga napapanaginipan niya ay kinukwento niya sa akin at karamihan po roon ay nagkakatotoo. Ako po si Tasha at ang kakambal ko naman ay si Ashley. 13 taong gulang kami nang mangyari ang ibabahagi ko sa inyo. Una po naming natuklasan ang kakayahan ni Ash nung 8 taong gulang pa lang kami. Nang sabihin niya kay mama na napaginipan niya ang lola namin na umaakyat sa mataas na hagdanan patungo sa mga ulap. At kinabukasan nga ay namaalam si lola. Basta hindi na lang po nagising. Sunod naman ay yung napaginipan niya ang tito namin na kapatid ni Papa. Nasa ibang bansa iyon. Nakita raw niyang kumakatok sa pinto. Nang pagbuksan ni Papa ay duguan at bigla na lang nawalan ng malay. Hindi naglipat ng araw
ay narinig naming nag-uusap sina mama at papa tungkol kay Tito. Kung paanong maiuuwi ang bangkay sa amin kasi namatay raw doon sa ibang bansa. Inatake raw sa puso. Dahil sa mga panaginip na iyon ni Ash, ay nalaman namin ng espesyal niyang kakayahan. Yun nga lang, nakakatakot ang kakayahan niyang iyon. Lagi akong nagdarasal na sana hindi isa sa amin ang mapanaginipan niya. Nung 13 taong gulang na nga kami, napansin ko na walang imik si Ash habang nanonood kami ng TV. Nanibago ako kasi maingay yun kapag nanonood kami. Tinanong ko siya kung anong problema. Nakapanaginip na naman baka ako siya ng masama. Hindi niya ako sinagot. Tinignan niya lang ako saglit, tapos binalik na yung mga mata niya sa pinapanood namin. Kinabahan ako kasi naisip ko baka ako na ang napanaginipan niya. Siyempre natatakot ako kasi nga nagkakatotoo eh. Tinanong ko iyon direkta sa kanya kung ako na ba yung susunod. Umiling siya tapos tumayo at pumasok na sa kwarto namin kahit pa hindi pa tapos yung pinapanood namin na horror. Hindi ako mapakali. Ang bigat ng pakiramdam ko kaya pinatay ko na yung TV. Sinundan ko siya sa silid. Pilit kong pinapaamin kung ano ba yung problema, kung ano yung gumugulo sa isip niya. Kaso ayaw niya akong kausapin. Inaantok na raw siya. Tapos tumalikod siya ng higa sa akin. Wala na akong nagawa. Pinaalalahanan ko na lang siya na magdasal bago matulog. Pero hindi talaga ako makatulog kasi alam ko, ramdam ko bilang kakambal niya na may gumugulo talaga sa isip niya. Hindi ko alam kung anong oras na ba ako nakatulog. Nagising ako tanghali na. Gising na rin si Ash pero nakahiga lang siya sa tabi ko at nakatingala sa kisame. Tatanungin ko pa lang sana ulit siya pero inunahan niya na ako. Sabi niya, napanaginipan daw niya ang sarili niya. Nasa ilalim siya ng dagat. Napabangon ako bigla. Sabi ko, kailangan naming sabihin kina mama at papa. Ayaw niya. Ayaw daw niya na matakot sila. Umiyak ako habang pinipilit ko siya. Hindi siya pwedeng mawala ka ako. Kahit ayaw niya ay palihim ko pa rin sinabi kay mama. Kasi gusto kong gawan ni mama ng paraan na hindi mamatay si Ash. Sa takot nga ni mama ay 24/7 nga niyang binantayan ang kakambal ko. Tinabihan din niya kami sa pagtulog at kung pwede lang ay huwag na raw siyang matulog. Masiguro lang ang kaligtasan ng kakambal ko. Pero makalipas ang 1.5 linggo, nagkaroon ng malaking pagbaha sa amin. Umapaw ang tubig hanggang sa bubungan namin. Nagkahiwa-hiwalay kaming pamilya dahil hindi kaagad nakalikas. At si Ash, nagkatotoo po ang panaginip niya. Nalunod siya. Doon na lumutang sa dagat na malapit sa amin. Sobrang saklap po ng pangyayaring iyon sa pamilya namin, lalo na para sa akin. Pero wala po kaming nagawa dahil iyon talaga ang kapalaran ng kakambal ko. At nakita niya iyon mismo sa panaginip niya.